Hello guys, good day, good day! Again, another day, another video. Mga ka-Bitcoiners, welcome! And before I proceed with my video, okay ba? Nakakurubata? Galing tayong church. Anyway guys, no? Congrats again sa mga trader natin, no? Ang galing, no? Ang Bitcoin from 104, umabot siya to 109, no? Grabe, pumaldo na naman sila guys, pumaldo. Pero di naman tayo trader, we are just buyer, long term tayo guys. So anyway, kung pumasok po kayo sa price na 109, kung bumili kayo sa presyo na yon at biglang bumaba, actually naglalaro na naman ang price ngayon, no? So medyo negative siya sa mga nag-start ng Bitcoin na 109 or 107 kasi bumaba na naman siya. But nevertheless guys, hindi naman yun ang goal natin, no? Kung kayo ay mga long term, kagaya ko ay mga long term perspective for the next 3 months, saka pala ako magbebenta. Kung titignan natin, no, ang chart pa rin. Pero sa mga sumama po sa akin, nag-start po kami guys at the price of 96k. Doon po kami nag-start sa doon po ako pumasok sa Bitcoin at 96k with a certain amount. Again, no, hindi ko naman po ini-encourage na ibenta nyo ang bahay nyo at bumili kayo ng Bitcoin, no. It's not a good decision po. Kailangan manage the risk, no. Kung gusto po ninyo buy Bitcoin a little by little lang, huwag po masyadong sobra-sobra kasi baka magalit ang misis ninyo, ang mga kapatid niyo, mga magulang nyo, no, mahirap. So again, no, use your wisdom, manage the risk. And again, no, syempre kung pumasok kayo sa price na 109 guys, no, yung mga bumili ng Bitcoin sa price na 109 tapos biglang bumaba, huwag nyo ibenta kasi lugi kayo pag binenta nyo sa price na 105, di ba? Ibenta nyo siguro for the next 3 months. Ang target natin guys is 350k. Yun ang target price range. So sa mga kumuha ng 109, no, naka-entry kayo sa 109, nagbenta kayo dapat 110 or more. So kagaya ko, nakakuha ko ang Bitcoin price sa price range na 96k. So actually pwede ko na siya ibenta, but I will not sell kasi I will join, no? I will join sa 350k first quarter. But hindi ko lahat ibebenta, no? Certain amount lang, siyempre kukunin ko rin yung puhunan ko, no? And then iiwan ko na yung the rest. Then let it go, let it ride, no guys? So again guys, why buy Bitcoin? Kasi nga mayroong future, and of course yung supply and demand. Ang supply lang ng Bitcoin guys is 21 million lang, kasama na dito yung mamamine pa lang, yung mga Bitcoin miners, kasama na rin yan doon sa 21 million supply. And of course kasama na rin dyan yung mga Bitcoin na nawala na, yung ang tawag dito lost Bitcoin, yung dahil nakalimutan nila yung password nila, no, wala na, hindi na ma-recover yung Bitcoin, kasama na rin yun. So definitely yung mga Bitcoin na nawala, hindi na yun maibebenta. So definitely yung puhunan doon, nandoon na. Kaya nga guys, sigurado ang Bitcoin will never go to below zero or negatives. Hindi na siya ganoon talaga, or I doubt na kung bababa pa ang Bitcoin sa price na $1,000. Ako personally, in my opinion lang, I doubt na yung Bitcoin ay bababa pa siya ng below 90k. Kasi nga yung mga price ng Bitcoin na nawala, na fix na yan dun eh. So definitely hindi na yun mabebenta kasi nga nawala na yung mga Bitcoin na yun. So yung price range na sa 100k, definitely pasok na yun. So definitely yung isa na aspect na nandoon pa rin ang Bitcoin sa price range na 100, kasi nga yung mga nawalang Bitcoin guys, paano nila mare-recover yon kasi nawala na yung password, yung kung ano nung key, 'di ba? And then maliban pa sa mga hard drive na nawala yung Bitcoin, no, external drive na hindi na ma-recover, millions of Bitcoins na nawala, no? So wala. So hindi isa yon sa rason na hindi, kahit magbenta ng maraming Bitcoin, definitely
yung mga lost Bitcoin, kumbaga capital, puhunan, nandun na. Hindi na magagalaw yun. Sigurado na yun. So, again guys, no, well, maliban pa kung may mga na-burn na Bitcoin na tinatawag, kasama na rin yun. So, definitely, the price of the Bitcoin, definitely, it will not go below. I doubt kung bababa pa siya ng 80 or 70. Medyo malabo sa palagay ko. Not unless sila MicroStrategy o yung malalaking Bitcoiners magbenta, yung mga malalaki. Pero definitely, I'm sure they will not also do that. Kasi nga guys, the Bitcoin, ang target ng Bitcoin, ultimately, 1 Bitcoin is $1 million. Yung ganun, kalupit guys, no? But sa ngayon, siyempre wala tayong ganun kalaking pera. Ano lang tayo, kung meron tayong extra, kung meron kayong extra na 1,000, 2,000, yung hindi nyo naman ginagamit, at ubusin nyo lang, gagastusin nyo lang man sa mga bisyo ninyo guys, no? Kung meron kayong mga bisyo, mga sugal, again yung sugal guys, no? Yung sugal kasi pag sinugal nyo, sigurado talo kayo dyan, eh. Wala nang babalik sa inyo. But dito guys sa Bitcoin, kung isusugal nyo yung pera nyo sa Bitcoin, definitely kung mag-negative yan, pera pa rin yan kung ibebenta nyo, di ba? Pero kung hindi nyo ibebenta, hahayaan nyo lang dyan, at let's say for the next 3 months, no, sa March katapusan, saka nyo na ibenta, definitely guys, no, mataas na ang value ng Bitcoin by that time. Pero sa ngayon nga, accumulation pa lang guys. Kung makikita nyo, kung nagbabasa kayo ng chart, makikita nyo yung price na ganun, no, taas, baba, taas, baba. No, naglalaro lang siya from 109, bababa na naman siya 200, 104 so far, pinamababa niya. Actually, umabot pa siya ng 93, bumaba pa siya. But again, no, bumayo na naman siya papunta sa 100k na naman, which is ngayon, no, nasa 105, 106, 107 siya price range. So consolidation. So guys, kung kayo ay mga long term, I suggest maging long term na lang tayo kasi hindi man tayo professional trader, busy tayo sa work natin, meron tayong ibang mga schedule. Ang importante guys, makapasok tayo. Kasi definitely for the next 3 months, long term, tinatawag na day trading, kung mag-start kayo ngayon, and isipin nyo na lang for the next 3 months, no? Next 3 months, matagal pa, March 31, 2025. So why not buy ngayon? Definitely, pag ano ng Bitcoin. Kasi nga, again guys, supply and demand, and yung market users, ilan pa lang. Sa worldwide guys, ilang percentage pa lang gumagamit ng Bitcoin. Wala pa sigurong 5%. I don't know, no? Pero ang isa pa guys, ito pa, yung mga millionaire, especially mga billionaire people na lang, at saka mga millionaire people, yung mga may mapepera guys, pumapasok na sila sa Bitcoin. And of course sa mga institution, mga banks, bumibili na rin sila ng Bitcoin guys through ETF naman, no? ETF, ibang form of investment yon. But again guys, no, may usage ang Bitcoin. Kung ito mga mayayaman na tao, they are buying 1 Bitcoin or more, how much na tayo guys, no? Tayo mga maliliit lang na tao, no? Para makasabay, para to survive, bili lang tayo yung we can afford, diba? What we can afford. So again guys, thank you for watching. Hope you like the video. See you next time. Bye bye.